I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again guys, Let's Talk Vlog. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Mayroon po tayong upload videos update po sa inyong lahat. Nako, wala talagang katigil-tigil ito mga kababayan. Hindi talaga tinitigilan si Speaker of the House. Talagang tinira ni Attorney Roque at ganon din ang Tatay Diggs. Dahil lang po dyan sa confidential fund. Kung tutuusin, kagagawan po ng act party list mga kababayan. Dahil sila po ang mismong nagharang yan. Alam nyo, allergy sila sa ROTC at saka sa mga intelligence fund dahil po dito sa mga pagsugpo sa mga recruitment, no? Dahil po dyan mga kababayan, ayan, tinira na ni Attorney Roque si Speaker of the House. Sinabi nga dahil talagang gusto daw nila sirain si BP Sara para dahil malakas na kalaban daw yan. Dahil daw kuno si Speaker of the House ay tatakbo sa pagka-presidente. Alam nyo, no, mahirap din na pangunahin, no, si Speaker of the House dahil hindi po natin alam kung tatakbo o hindi. No? So, dahil dyan po sa confidential fund dyan, ayan, nagkanda gulo-gulo na mga kababayan. Talagang hindi tinigilan. Pati ang COA. Patay tayo dito guys, So, sana po, no, matigil na at matapos na po lahat yan. Sana magtulungan na lang po kayo, mga kababayan. Ganon din si Tatay Diggs. Talagang binabanatan niya ang House of Representatives na dapat buksan daw talaga yung libro ng Speaker para malaman. Naku, talagang ang points dito, no, sa aking nakikita dito, parang may talagang anomalya, hindi maganda. Pero guys, hypocrisy na yan. Yung pagkukunwari na yan. Talaga po ako nagsalita. Ako po, team player. Okay, pulaan nyo ako. No, ako'y kongresista, hindi ako nagsalita. Bakit? Kinakailangan maging team player ka Kabahagi ka ng institusyon Pero ngayon, hindi na po akong kabahagi. At huwag kayong magsasalita. Kayong mga kongresista, na you're in the right side of history, mahiya kayo Kapag sinasabi nyo ng pananagutan, paggastos ng pondo ng gobyerno, mahiya po kayo. Huwag naman po magsisinungaling. Aminin ang aminin at huwag magmamalinis. Kaya po may confidential fund kasi may mga gastos na hindi maidaan sa government procurement. Tapatin po natin ang taong bayan. Kapag ikaw ay nagsisilbi sa bayan, hindi naman po pwede na yung ibibigay mo sa patay, yung ibibigay mo sa may sakit, idadaan sa proseso ng bidding. Wala na makakakinabang dyan. Yan po ang gamit din ng confidential fund. Tapatin na po natin. Doon ako nabuisit, kaya ako'y nagsalita. Not normally, ako ay team player, pero ako'y nagsalita. Bakit? Huwag maging magpanggap. Huwag nagmamalinis. Tanggapin ang katotohanan na kung ikaw ay politiko, pinupuntahan ka talaga para sa tulong at saan mo kukunin yun. Kung hindi din naman sa budget ng gobyerno. Sa akin po, walang masama dyan dahil ibinabalik mo sa tao. Pero ang punto po, dapat meron namang mekanismo na masiguro na babalik yan sa tao at hindi sa inyong sariling mga bulsa. Diba? At yan po ang wala ang Kongreso. Now, paano yung confidential fund ni VP Sara? Yan po ay subject to repertorial requirement every quarter. Na walang ganyang requirement sa Kongreso. Huwag magmamalinis, huwag maging mapagpanggap, magpakatotoo lang po tayong lahat. Aminin ninyo ng pagtanggal sa confidential fund ni Sara dahil banta siya kay Speaker Romualdez. Pero huwag kayo magmamalinis dahil alam nyo kung anong patakaran dyan. At yan ang dahilan kung ba't ako nagsalita. Ngayon, harapin nyo ang taong bayan. Diba? Nagsimula yan dahil gusto nyong sirain ang ating Vice President. Ngayon, ang nahuhusgahan, ang Kongreso. O gusto niyo pa bang pag-usapan kung paano ang kita ng mga congressman sa infrastructure project? Mananahimik na muna ako kasi baka naman magpakatotoo na ang aking mga dating kasama. Panoorin niyo po ang sinabi po ni dating Senator Lacson tungkol dito sa mga issue na po na ito, no?
So ito mga kababayan, basahin po natin. There is no such things as legalized corruption in Congress via currently resolution much has less on one with my involvement as claimed by some sectors who are either misinformed or seeking to disinform or both. Ayan, guys. Sabi po ni Senator Lacson, ayan, as the background as was tasked to file said resolution number 10, which actually sought more accountability by the justifying the liquidation of funds through the submission of the receipt before these lawmakers had been allowed to liquidate funds merged through certification since Congress reopened in 1987, sabi ni Senator Lacson. Concurrent resolution number 10 adopted in 2011 takes into account members of Congress extended immediately response assistance to constitution outside our legislative work such a medical assistant, but is not the inconsistent with Article 4-D, Section 2(1) of the 1987 Constitution, where nothing can prevent the Commission on Audit, which is COA, from the exercising its post-audit function. Agay mga kababayan! Thus, while the concurrent resolution allows certification by individual legislators to disburse funds allocated to their respective office, it does not excuse anyone from liquidating through official receipt and other variable document, much less from being audited by the Commission on Audit, as nobody is government exempted by COA audit. Yan, no? So, anong palagay nyo dyan mga kababayan? Sinabi niya pa, the record throughout my years in public service, I have always been consistent in complying with all the existing COA regulation, much more with the required submission of liquidation instrument when I was in the Senate. Thus, when the COA first conducted our special audit of Congress, I was the first one who submitted the receipt and related documents. Sabi po ni former Senator Ping Lacson mga kababayan, at ito naman po ang sagot ni Attorney Roque dyan mga kababayan. Bago nyo panoorin, don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga upload videos and live. Bye baboos. Panoorin nyo guys ang sagot ni Attorney Roque, talang nang gagaliiti, kaya balik nyo ang confidential fund. But anyway guys, ayan, panoorin nyo. Nagwawala na po sila. Kawawa po si speaker, binabanatan talaga. Well, anyway guys, ayan, panoorin natin. Nawagan ako sa aking kapatid na si Sas, no? Kapatid, talaga naman pong kilala natin ang pagkatao ni Senator Ping. Unfortunately, yung time na yon, siya talaga yung chairman ng commission ng Committee on Audit at kinailangan i-sponsor as chairman, no? Hindi naman niya kinakaila na meron talagang liquidation through certification. Ang sinasabi lang niya, nagkaroon ng compromise na up to 500,000 lamang ang subject to liquidation. Pero ako naman, ang pinagbuntong hinanga ko ay ang Kongreso. At sabi ko talaga kay Senator Ping, kahapon lang kami nagkausap, Sir, sa Kongreso po, walang kahit ano na liniliquidate. Now, ang sabi naman ni Senator Ping, well, ako talaga nag-liquidate ako beyond 500,000. Hindi ko alam kung sumunod ang iba. So siguro ang panawagan natin sa COA, COA, sino ba ho talaga ang nag-liquidate ng hindi lang by mere certification? Tingnan po natin, ilan ang nag-liquidate with actual receipts at hindi lamang by certification. Yan po ang hiling natin ngayon sa COA. Kasi nga, kapag sinabi yun nga po, ni Majority Floor Leader Darlipe, we are compliance with all COA rules and regulation. Kasi nga po, ang hinahanap lang ng COA, liquidation by certification. So tingnan natin kung ano nangyari dun sa compromise noong 2012 na hanggang 500,000 lang. Alam niyo yung 500,000 na threshold, kaya ang Congress hindi na nag-liquidate. Noong 2016 nga hanggang 700,000 lang kami. So siguro sabi nila, wag na natin pansinin yung 200,000 na liquidation na yan dahil napakaliit naman. Pero sa Senador po talagang malaki. At hanggang ngayon po, kailangan buksan natin ang budget ng Senado para malaman natin kung magkano talaga yung lump sum na napupunta sa kanila. No? Pero yan pong panawagan natin. Wag po kayo maniwala na we are subject to audit. Opo! Pero kailan ba kayo in-audit ng COA? Siyempre ang COA, takot din dahil pati sila kumukuha ng budget sa Kongreso. Pero yung sinasabi nila, na dahil merong fiscal autonomy ang Kongreso, ay po pwede silang mag-liquidation through certification. Ang tanong ko, ang Supreme Court, meron ding fiscal autonomy. Pwede ba sila mag-liquidation by certification? Ako, baka madisbar ang mga justices kung sila ay mag-liquidation by certification. Ang COA, meron ba silang liquidation through certification? Wala.
Ang COMELEC na may fiscal autonomy din. Ang Civil Service Commission, meron ding fiscal autonomy. Meron ba silang such a thing as liquidation by certification? Kongreso lang po kasi silang gumagawa ng budget. Kaya may sense of entitlement. Kaya sa akin, ang panawagan ko, magpakatotoo lang po kayo. Mananahimik pa rin ako and become a team player kung nagpapakatotoo. Pero pag kayo'y nagpapanggap, magsasalita ako.